Lahat ng religion, iisa lang naman. Parang we believe in the God na who created everything. Pero sige, paano nag-merge yung faith mo at yung comedy mo? So essence ng answer niya is, kaya kaya kong tumawa kasi naniniwala ako na may Diyos. Naniniwala kasi ako na religion is may mga flaws pa rin naman. Pero si God, walang flaws. Pero ang misteryoso sa akin, tuwing mga simbang gabi, ba't kaya dumadami mga hip-hop? Kung tunay ngang mahanap natin si Lord sa lahat ng mga bagay, marahil mahanap natin si Lord kahit sa katatawanan. Nag-imbita tayo ng mga The Cool Pals, ang I think #1 podcast dito sa Pilipinas ngayon, para magkaroon ng kaunting discussion. Ano ba ang pananampalataya at ang katatawanan? Where do these things merge? Alam niyo ba yun na yung Lord natin, ha? Yung... Sino ba? Hindi, sa daliri ni James yung iba eh. Hindi. lahat ng religion, iisa lang naman. Parang we believe in the God na who created everything. Pero sige, tuloy mo yung sasabihin. Hindi, kasi si Pope Francis last year, alam niyo ba yun, na nagpatawag siya ng mga komedyante. Binit niya yung mga komedyante. Although, mga Hollywood to, mga US-based na Conan O'Brien, mga SNL people, ganyan, sila Stephen Colbert, ganyan. So sino nga ba yun? Di ba meron kang nabanggit sa akin before na talk show host na pinag-usapan? Stephen Colbert yun. Stephen Colbert. Ano ba yung parang naging essence nung sinabi niya? Na ano? Hindi, kasi parang tinanong siya. Nung guest, di ba? Tinanong siya nung guest. Kasi Katoliko siya eh. Pinoprofess niya, sinasabi niya na ay mga Catholic, ganyan. So tinanong siya nung guest. Sinali siya kasi yung guest na, kung ikaw may tatanong sa akin, ano tatanong mo sa akin? Tapos tinanong siya about paano nag-merge yung faith mo at yung comedy mo. So essence ng answer niya is, kaya kaya kong tumawa kasi naniniwala ako na may Diyos. At yung pag-asa ko palagi yung buhay. Parang ganun yung... Pero maganda yung pagkasabi niya, very eloquent. Matalino si Stephen, I'm sure you know him. Matalino siyang, magaling siya magsalita eh. So hindi ko binigyan ng justice yung sagot niya. Pero ang essence ng sinabi niya ay, yun na. Kaya namin magpatawa kasi alam namin na hawak naman lahat ng Diyos. At kahit yung mga mahihirap na bagay, pwede natin pagtawanan. Kasi may pag-asa. Parang ganun. Totoo yan, Father. Dahil alam ko, ako naniniwala ako na kapag may kami sa Cool Pals, minsan may mga sinasabi kaming mali or cancelable. Naniniwala ako na nakakatawa siya kasi alam nating mali. Alam natin siyang mali, kaya doon mo natitesting yung pagtawan ng isang tao. Alam niyang mali yun eh. Pero sinabi siya out loud na hindi mo akalain, nanggagaling doon yung humor. Kung bakit siya nakakatawa dahil sinabi niya out loud na dapat hindi natin sinasabi ito. So, napupunta lang doon sa taong nakarinig yung purity niya. Sabi niya, kasi alam kong mali yun, kaya tumawa ako. Dahil mali siya at sinabi siya. Bibigyan namin kayo ng example dyan, Father. Sige. So, sa Pilipinas na maipapalabas to, kamusta lang sa amo namin? Okay, pangatlong Jesuit, ano na yun? Jesuit song. Pinutol sa B, na. Mahirap na nga yung religion ng comedy, may politics pang pinapasok mo. Ang hirap, ang daming lalaglag. Kasi sa Cool Pals kasi, hindi dapat umabot ng 3. Kasi kung 3 ka, ibig sabihin totoong follower ka. Ano lang natin to, pinoprotektahan lang natin itong religion na ito. Pero parang kung tatanungin namin kung ala Stephen Colbert, meron ba kayong pwedeng masagot na something like that? Ano yung naging intersection ng pananampalataya sa palagay ninyo dun sa ginagawa niyong craft? O kasi yung mga kunyari yung tawag yung sa supporters sa Patreon says, palagi may Saints. religious, may ganon. So hindi ko alam kung may sadya ba yun o unconscious lang dahil yung Filipino culture natin ay very Catholic. din. Ako kasi, pag nagjo-joke ako, ang joke ko talaga is sa religion. Hindi kay God directly. Parang mas naniniwala. Kasi alam ko ang religion, hindi ko alam kung mag-agree kayo pero naniniwala kasi ako na religion is may mga flaws pa rin naman yan. Pero si God, walang flaws. Pero
ang pinopoke fun ko is yung mga flaws ng religion. Katulad nung sinabi ko kanina, may mga Pilipino, may mga tao na pag nagsa-sign of the cross, walang laman yung sinasabi. Nagsa-sign of the cross lang for the sake na mag-sign of the cross. Yun yung pinanggagalingan ng joke na yun. Na flow ng mga taong panglabas lang ang Yung kanila pananampalataya. So doon nanggagaling yung aking mga jokes. Kaya doon pwede kang gumawa ng joke. Kasi may mga hindi lang para sa akin kasi parang wala naman dapat wala naman dapat na parang untouchable pagdating sa comedy. Lahat pwede mong pagtawanan kasi lahat pwedeng makarelate. Tsaka ako, good comedy makes you think talaga, di ba? Tsaka ano din, parang para sa akin, naging mahalaga din na, di ba, you laugh because you feel safe. Di ba? Parang sa mundo natin ngayon, ang dami mga taong they don't feel that safe, yung mga ano. And then, kapag komportable ka, doon ka tumatawa. And then, kapag may tawanan, you break down barriers. Diba? Naging komedyante ako dahil sa pare. Talaga? Dahil nung 7 years old ako, merong pare sa may amin. Saan ka? Sa Parañaque. Okay. So, sa Mary Queen of Apostles Parish, may Pilipino doon na pare. Kasi missionary, may mga... pagka umaga, nilalagay sa umaga, yung lively para Kasi, para gising. Oo, matatanda na nga yung choir mo doon. Yung mga mabibrato. When I was a young boy, my father. Yung vibrato Grabe yung gumagano'n talaga, di ba? Shoutout sa mga nanonood na ganyan. Okay. Gumaganon yung mga feather ng mga ibon sa taas eh. Vibrato. Kasi yung nagko-comedy yung sa homily, yung pare. Tapos nakikita ko, tumatawa yung buong congregation, buong parish. Sabi ko, posible pala tong magsalita ka sa harap na tumatawa. Kasi ang alam ko lang na comedy, yung sitcom. Mr. Bean, yung mga ganon. Mga ganon. Hindi ko alam na meron palang performing arts na sa stage pwede makapagpatawan ng live audience na wala ding ino-cry. Kwento lang ang gagaling. So, doon ko naisip, gusto ko maging pare dahil gusto ko lang mag-comedy sa harap ng mga tao. So, nung nalaman kong meron palang ganito na stand-up comedy na ginagawa namin, ayoko na magpare. Pwede naman pala hindi. Pwede naman pala walang ganun eh. Pero yun nga, doon ako namulat na pwede ka palang magsabi ng message across na tatatak yung message mo through comedy. Totoo. Pero gusto mo magpare dati? May naisip kang gano'n? Opo. Ginusto ko. Dahil lang doon gusto ko mag-homily ng comedy. May sawa ka na ba? Meron na po. Okay, meron. Pwede pa Pwede pa eh. Pwede pa Sabihin ko pwede pa. Di ba paparating naman na yung deacon? Pwede. Anyway, nag-homily din yun. Wag na lang. Hindi, pero siguro gusto ko lang i-affirm din na hindi naman nawala yung desire ni James na yung to speak in front of people. Di ba parang nakakwento din naman natin na God surprises us eh. Yung parang gugulatin tayo ni Lord na yung desire niya nung kabataan na makasabi ng mga napakagandang mga salita at magpa-brighten up people's day. Hindi pala kailangan maging pare, di ba? Pero nandun pa rin yung intention niya bilang bata na nandito na ngayon. Kaya may religious jokes ako eh. Na marami-rami rin. Kaya nga, may pag-ganun ka pa nga. Ang daming pagpipili. Ibang religion naman. Wag na. Kasi nga, doon din ako na immerse eh. Nagkaroon din ako ng buhay sa church. And doon ko rin nakita yung may other side ng church na may mga flaws nga. Kasi nga, pinapatakbo rin siya ng mga tao. Yes. For sure. Later, pag nasabi ko sa'yo, si Tita Cora, di ba? Oo. Yung sa atin nun? Oo, yung sa choir na nagtatago ng susi ng... Si Tita Grace. Ayan, si Tita Grace. Yun yung si character Grace na ginawa ko before. Si Tita. Oo. Yung parang nagtatago ng mga susi ng mga kunwari choir ka, tapos parang exclusive lang dito yung yung choir, di pwede dito, mga ganyan. Kung ang pangalan mo Grace or Cora, kung may hawak ang susi ngayon, hindi ikaw yun. Kalma lang. Wala po akong pinapatama. Wala. So, makilala kong Grace at Cora. Generic name lang. O itigil mo na yung pagtatago ng susi.
Actually, mas magandang ano nga yun. So, kayo, meron ba kayong naiisip na ganyan din? How does faith or yung pananampalataya nyo kay Lord, paano siya nag-i-intersect sa comedy? Ala Stephen, ano mga na? Stephen Colbert. Meron bang ganon? Or kung wala, okay lang. Ano? Sa akin, more sa podcast eh. Sa podcast kasi, siguro sa aming 5, ako yung pinaka hindi busy. So, once in a while, makakatanggap ka ng message na medyo mabigat eh. Na medyo personal. Pag ganun, hindi mo basta maiwan. Tapos minsan, hindi mo rin naman alam kung paano siya papayuhan. Pero alam mo na that person is in pain. So, yun. I mean, may mga ganun din kayong messages. once in a while. Feeling ko lahat naman siguro kami nakakatanggap ng gano'n. Yung nga lang ako, tumatatak talaga sa akin yung nangyayari sa kanila. Siguro masishare ko lang din yung dahil dun sa talent namin na makapagpatawa, na hindi namin alam minsan pala nakaka-save kami ng buhay, gano'n. Kasi minsan may message sa amin na may mga pagkakataon na nandun na sila sa part na tatapusin na nila yung buhay nila, pero dahil sa nakinig o gumaang yung pakiramdam nila dahil dun sa pagkakataon na tumawa sila kahit sagdali, nakalimutan nila yung ganung pagkakataon. Siguro baka instrumento rin kami, ganun part na yun. Tapos mas na-inspire pa kami. Minsan nag-message sa amin si Anthony Bourdain. Saan daw masarap kumain ng sisig? Saan daw masarap kumain? Tinuro namin. Paano siya nag-message? Natuloy pala yun, Yung sisig. Pero may mga ganun. Yun talaga, cut na talaga. Siguro, Jesuit, ang ganda ng Jesuit. And we're back! Siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit nagpapatuloy kami. At saka siguro yun din ang binibigay sa amin din na mga parang daming challenges din kasi na nangyayari sa amin. Lalo na pagka comedian ka na sinasabi nila nagpapatawa ka at binibigay mo yung sarili mo para sa ibang tao. Tsaka may kinakaharap ka rin na problema. Pero sa akin kasi lahat mo naisip empathy makes the world go round. So sa akin, kapiranggot na oras lang yung hinihingi niya. Pero yung kapag ibinigay ko sa kanya, baka minsan, once in a while siguro, mas makabuluhan sa kanya yung kapiranggot na oras na may makikinig pala. May nakikinig pala. Parang it will mean the world to him or her. Oo. Could make a difference, hopefully. Tigil muna natin yung mga tawanan at mga kwentuhan. Magbabalik ang Sensei. First question. Sino ang patron saint ng nawawalang bagay? Saint Anthony. Okay, alam mo. Okay. Paano mo nalaman to? Bong Nebriha. School namin, Rogationist Academy ako. Okay. Ganda naman. So, Catholic school kasi, ganyan. Okay. Ito, napag-usapan na natin kaya madali na lang to ilang araw ang simbang gabi? Nauna si... Kunyari nahirapan mo. December 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9! Wow, galing! Mali pa rin yung anak. Okay. Sige. Ito. Ikaw. Para ma-confirm natin. So, ilan lahat? Hindi, at saka ano? Sige, ilan muna. Ilan muna. Ilan lahat ang sacraments ng simbahang Katoliko? Di ba sa'yo? Ayun. Lahat. Ilan yung kaya niyong banggitin? Kayang banggitin. Priesthood lang Wala na. At least may isa. Pwede yung dumagdag. Holy orders. Binyag, kumpil, anointing of the sick. Ano pa? Pinatay mo ka agad eh. Hindi. Kasal. Kumpil. Kumpil. Nabanggit ako. First So, Mass. Eucharist, no? Eucharist ba yun? We're missing one more. Ano to? Baptism. Sabi mo, binyag, kumpil, anointing of the sick, Visa application. Hindi. Bank certificate. Requirement sa visa. BSS. Si Ryan yung ordination. Holy Holy orders. We're missing one. Sige, 6 na lang sila. 6 na lang. Yun na-declare natin. Hindi ka lang. Isa pa. Yung one-on-one lang kayo ng pare.
Inuman! Ang saklap naman ng inumang one-on-one. Ang lalim. Peso. Oo, yun. Sa pito, alam, di ba? Galing. Ako dati, may ka-Facebook ako na, nagpalit ng profile, naging profile pic niya na ginawa niya flatline. Flatline. Tapos, minessage ko kaagad, huwag kang magbigte. Tapos yun. Hindi naman Tapos nag-reply siya kaagad. Ala, paano mo nalaman? Naramdaman mo. Parang, diba? Tapos nag-chat kami ng 5 minutes lang. Kasi na-cancel naman niya. Pero di pa rin siya nagpapalit ng profile. Sino yan? Si Anthony Bourdain. And we're back! Nalos ako ng slide sa Anthony Bourdain. Late ako nakahabol. Hindi, pero ang ganda nung na lumalabas din dito sa mga usapan natin, yung nagiging instrument kayo ng Panginoon. Na hindi nyo akalain na nagiging din pala, di ba? You can change lives with the words that you speak, with the presence. It's the gift of presence Yung appeal siguro kasi ng Cool Pals very community-based kami. So, ang tingin sa amin tropa So, ganun sila makapag-usap sa amin minsan. Tsaka feeling ko mas nag-work na ganito kami kabastos o kasi hindi kami nagpapaka-holy. Hindi katulad ng iba dyan. Bakit tumingin ka sa amin? Wait, ako on my end, sasabihin ko rin, iba dyan, di ba? May ganun din ako. Hindi, ibig ko sabihin parang, yung iba kasi parang laging tungkol sa sarili nila. Yung pag kunyari may nanghihingi ng tulong sa kanila or nagpapa-preach. Laging ang sagot nila, hindi ka kasi nagdadasal. Laging victim blaming ang dating. Pero kaya kami dito sa Cool Pals, natutuwa ako na okay, bastos nga kami, pero pag nagseryoso kami, mas kumakagat. Kasi nakaka-relate yung tao na minsan gago din sila, minsan pinagdaanan din nila yung pinagdadaanan namin. And then mas madaling ibigay yung mensahe. Totoo. At mas madaling dumating sa kanila kasi magka-level tayo Hindi ako nandito at sasabihin ko na hindi ka kasi nagdadasal. Kaya ka nagkakaganyan. Totoo. Yan yung parang mas nakukuha mo tuloy yung tao dahil yun nga, they feel safe and mas makikinig sa'yo. Kasi napagdaanan din nila na parang hindi lang pala ako, kung kunwari, sinimulan natin to na puro seryoso lang, wala tayong tawanan, makikinig ba at all? Diba? Pero nagiging hook natin yung tawanan, pero it allows for God to also be there kahit na... Pero nakikinig sila, galit That's ba? Galit. Hello sa mga bashers natin. Hello po sa mga bashers, no? Salamat na hindi na kayo nag-follow. Nagbibiro lang. Nagbibiroan lang po. Yeah, kasi nga, si Pope kinawag niya yung mga comedians. Hindi yun mga Catholic comedians or Christian comedians. Lahat talaga open invite siya sa iba't ibang klaseng comedians just to remind them that their comedy is a gift from God and a gift to the world. Kaya so, kahit nga ipagpatuloy nyo lang. si Jesus, di ba? Kaya nag-penetrate yung kanyang salita sa mga tao. Dahil common na tao rin si Jesus. Yes. Exactly. Karpintero siya. Never siyang naging foreman. Tapos na tayo sa segment na yun Karpintero Kung foreman si Jesus, hindi yan nakinig yung iba. Kasi doon masasagot kaya may abs si Jesus. Kasi karpintero siya. At malakas siya sa kanin. Karpintero may abs at malakas Hindi, sa at saka kaya nga, di ba, sa Cebu sinasabi, fit, senyor. Wow! Galing. Wow! Ganda, di ba? Part yun ng libro ko, by the way. Yung pa yung napunta sa impyerno. Nasa libro ko yun. But anyway, nandito yun sa aking libro. Yun lang. Gusto ko sabihin. Pagod ako sa Sige, bawi lang tayo. Nung nagpaplano din kami ni Father tungkol dito sa gagawin natin today, iniisip namin. Itutuloy nyo. Kung itutuloy. Hindi, pero gusto kong laliman natin yung sinasabi mo na there are things that either attract or not attract people to being in church. Diba? Yung mga ganon. Kung gusto, pwede naman natin pag-usapan, ano sa palagay niyo yung parang nag-attract sa inyo or minsan parang, hindi, wag na. Parang gano'n.
Ano yung turn on tsaka O turn on or turn off. Sa simbahan. Sa Sa simbahan Catholic or Church, in the faith or sa Catholic Or Church. sa in the Christian faith. Christian faith. Relatability. Ah, Relatability. Tulad na rin ang tema natin today. It's all about relatability. Ako mga foreigner na pare. Yun yung nag-attract or hindi? Hindi. Kasi, Halimbawa, Indian na pare. or Nigeria O na Nigeria pare. na pare. Okay. Or, Sige, bakit? Hindi kasi yung, hindi naman dahil sa race gag. Ako si Father. Hindi, ibig ko sabihin, pag may mga visiting priest. Okay, ganyan, okay. Tapos tinatry nilang mag-Tagalog. Hindi nahihirapan akong intindihin eh. Meron ba? Hindi pa ako Meron doon sa Mary Queen of Apostles pa. And we're back then. May ganun. Pero hindi ko naman masisisi kung ganun. Pero yun nga lang yung honest feedback. Kung may suggestion box lang sa Mary Queen of Apostles Parish, nilagay ko yun. Pero kasi lalo na pag nag-homily, tas Tagalog yung misa, tatry din talaga nilang maging Tagalog na nakikita mo yung tao, nagte-text na lang. Okay. Bumibili muna ng fishball. So, Nagpupo na kanda may fishball sa Tapos na ba homily? So, hindi sayang yung pagpunta. Parang, ang nangyari tuloy, yung nagpunta lang yung mga tao just to check off For the sake yung of the Sunday chore. Gets. Meron ako dati na experience sa may banda dun sa amin na church. Hindi maganda yung speaker. So parang hindi ko maintindihan yung sinasabi ng pare, kaya parang yun kasi yung pinunta mo dun eh. Parang kung ano yung ituturo at kung ano yung babahagi ng pare. Kaya parang hindi ako, siguro yun yung start na hindi na ako pumunta. Parang siguro hindi pwede naman ako maghanap ng ibang church, pero parang sa akin hindi ko na natuloy dahil doon. Yun lang naman. Tsaka yung mga paring na laging galit. Yung talagang niliteral nila yung sermon. Nanermon talaga. Oo, meron mga ganyan. Ano ba to? Bad vibes ka naman, Father. Importante yung humor sa pare. Oo. Ako as a preacher, malaking instrument yung humor done in the right way. Although may mga tao rin talagang simbahan na galit sa parang nagpapatawa. Hindi ko alam kung bakit. I-acid test nga natin, baka may joke ka. Hindi. Ay, di ba? Di ba? Hindi ko gagawin Sige yan na, sa sige harapan na. ng Please. Wala. Huwag ka ganyan, Roma. Hoy, ako, nagbigay na ako ng fit senior. Okay na yan. Wala akong ganung O, joke. ibang religion na lang. Tsaka na lang. Babaunin ko na lang. Pag nag-guest si Father sa Cool Pals. Ayun, Pwede. Pero yun, kasi kami, we use humor para nga, hindi lang para magising, pero minsan kasi may mga point ka na maitatawid mo lang kapag patawa. Kasi hindi sila makapag-object agad, tapos maiisip na lang nila na, oo nga no, parang may point pala si Father doon. Pero yung, in defense of the priest na minsan galit, ganyan. Minsan kasi kailangan mo ring magalitan. Kung may Yung mga point youth, di ba? naman. Minsan, makukulit. Oo. So may ilulugar lang. Lahat ng bagay, nilulugar. Pero yung palaging galit, ay yun ang medyo mahirap. Napupunta po ba sa impyerno yung mga batang umiiyak sa church? Ay, Kasi nakaka-distract di ba? At saka yung laging batang nakatingin sa'yo. Tumatalikod, nakatingin lang sa'yo. Oo, yung curious. Hindi ko masasagot yun. dehado tayo dyan kasi mas mahal ng Diyos sa mga bata. Well, true. Oo. Hindi. Ako, kailangan yun. Mas maghalaga sa akin na may umiiyak na bata kaysa wala. Di ba? Kasi ibig sabihin, wala nang bata. Totoo, wala nang next generation ng nagsisimba. Yung pala yung So, kasagutan important yun. Yak! Siyempre, bilang magulang, Pinaiyak yun. bilang magulang, siyempre, kailangan responsible ka rin dun sa mga... Pero wag yung i-shame yung mga... wag yung i-shame yung mga magulang na umiiyak yung anak. Oo. Kasi baka hindi na bumalik. Karang yun, sa'yo nga, sound system Tsaka, lang eh. it takes a lot of effort para alam mo naman na may batang umiiyak. Alam mo naman na iiyak, pero pinili mo pa rin sumimba kahit na may chance siyang umiyak. It takes a lot of effort para sa person na yun na sumimba. Wala po kasi kayong aircon. Hindi ba? What you know? Hindi ba May aircon electric yung fan lang na malaki. May malaking electric fan Yun naman. din ang isa sa mga turn off ko sa church. Oo. Aircon. Walang aircon. Hindi, yun din yung turn on sa mga tao na pupunta sila dahil may aircon. Oo. Di ba? Ang nakapagpa-stay din sa akin, medyo tumagal din ako sa pagka-choir at pag-director. Yung
mga nakasama ko kasi sa choir, hindi ko akalain na akala ko mga banal-banal sila yung ay bawal. Pero nung nakasalamuha ko sila, ay pareho pala kami mga ugali. Hindi pala porket nagsiserve ka sa church, kailangan perfecto ka, prim and proper ka. Yung kwentuhan namin, yung kwentuhan ng parang barkada. So, nakapag-stay din ako doon ng matagal kasi na-welcome ako at nakarelate ako. Relatability yung sinasabi nga ni Lord. At nawala din ako sa simbahan. Okay. Dahil naman sa kasamaan ng ugali ng ibang mga nagsaserve din Minsan na may marites yung... or kunyari grupo-grupo kasi merong youth ministry, may mga matatanda, tita. mga tita, yun. Tumba mga- lola. Oo. Minsan nagkakaroon ng inggitan ng gano'n, laging sipsipan Magiging kay... identity nila, no? Yung nila. Yung pagiging sip-sip kay Father. Oo. Ay, ayaw ni Father yan. Yung mga ganyan. Ay, gwapo-gwapo naman ni Father. Naging problema mo ba yun? Ang pula naman. Pag may nagsasabi, alam ko nanginipsip agad eh. Sip-sip Ay, lang paano to. pala yung Father? Pag gawin gano'n, may sip-sip dahil tao ka rin naman, alam mo na kung sino yung mga sip-sip. Oo. Anong ginagawa mo dun sa mga gano'n? Wala, lang. Patient ka lang. No? Alam ko naman na... Kumbaga, hindi ko pinaniniwalaan pag alam ko nagsisip-sip lang. No? Para hindi pumunta sa utak ko. No? At the same time, just look at what they need. No? Yun lang. Tapos I try to meet them kung ano yung kailangan nila. So walang... I have to be... Siyempre, as a priest, kailangan open ka sa lahat. It comes with a job. Hindi mo pwedeng sabihin na sip-sip to, ayoko na itong kausapin. Ganyan. Kasi kailangan din sila. Maging responsible din ako sa kanila eh. Yung gusto ko naman, ito, baguhin ko na ng konti. Nasimulan na ni James, pero kung may tatanong kayo, siguro sa amin ni Father, ano naman yun? May Q&A. O Parang kaya i-reverse yung natin yung mga Q&A. bata, di ba? Oo. Parang kung kunwari, yung mga Cool Pals, you represent the Cool Pals, may tatanong kayo. Meron kaya, mga bagay na. Ang misteryoso sa akin, tuwing mga simbang gabi, ba't kaya dumadami mga hip-hop? Simbang gabi na outfit check. Ang kampatay tuluyang nandisyon. Ay, Benotri, ginawa ko. Nabitin ba kayo? Abangan ang susunod na episode ng Sensei. Magpapatuloy ang tawanan at kulitan with the Cool Pals. Kasi yung cutie girls pag mga simbang gabi. Hindi namin alam, Roma. Specific with your prayers. Kailangan ba talaga specific pag nagdadasal? Pwede naman. Kailangan 8:01 a.m. Lord. Pag wala. May visa cancer kasi yung mom ko. So, syempre, humingi ka na, gumaling yung mom mo. Tapos, alam mo, after nun experience niyon, syempre hindi niya binigay. Ang natutunan ko doon is hindi ako nagdadasal para humingi, kundi for clarity.